Yan, good morning. Good morning mga idol. Andito nga pala ako sa lugar ng Bataan na kung saan dito sa bago naming rest house na pinagagawa. Dito mismo sa lugar ng Bataan na malimit namin puntahan. Mga idol, kaya kami nagpagawa ng gantong bakasyonan dito dahil kapag nanganganak ang aming baboy, nandito kami. Almost 1 month kami na nandito. Nakakaya naman sa mga hipag ko na kami ay nakikituloy. Ngayon, mismo yung hipag ko ay nag-offer na maluwag naman itong lote nila, maluwag itong pwesto nila, magpagawa na raw ako rito para kung sakaling meron kami matutuluyan. Oo. Ito nga, pinagawa namin to, inumpisahan na namin to nung December. Imagine, December, January, February, March, April, May. Mayo na, almost 5 months. Pero kasi hindi naman tuloy-tuloy ito. Oo, inuutik-utik lang namin kasi nga, bakasyon na lang naman to, hindi naman to talaga At pag manganganak lang yung baboy namin, para meron kaming matutuluyan. Oh, ito. Ayan, may isang kwarto. Ito na, pinaka-kwarto to. Isang kwarto yan. Pagkatapos dito, meron ding isang CR. Ayan. Ayan, CR. Ayan, mga idol. Yan yung CR. Pagkatapos, diretso yan sa kusina. Ayan. Yan ang pinaka-kusina. Oh, di ba? Yung back door niya, yun. Pintuan palabas sa kusina. Ayan, ikutin natin. Oh, ito. Ito naman, yung main door. Ayan. Yan yung main door niya, palabas. Doon sa labas ng kalsada. Ayan. O, di ba? Nakita nyo? Tapos mga idol, ang bubong nito, ayan, oh. May bubong na yan. Oh. Metal forming yan. Ikutin natin. Oh. Ayan. Tagos yan hanggang kusina. Oh. Mula dyan sa may kusina, dire-diretso ang bubong yan. Pupunta dito sa may main door. Sa harap. Alam nyo ba mga idol, hindi na pala uso ngayon yung tinatawag na kahoy. Yung trusses niya, hindi na kahoy. Oo. Kasi, yung kahoy nga naman, in the long run, aanayin, mabubulok. Samantalang to, metal ito, long time na to. Oo, lifetime na to. Lalo't alaga ka lang sa pintura, ipinturahan mo lang siya para hindi kalawangin. Sabagay, hindi naman siya kakalawangin dahil nasa loob naman siya. Hindi naman siya naka-expose sa labas. Yan ang uso ngayon. Tapos yung pinakabubong niya, mga idol, hindi ka maniwala. Yung tinatawag na long span. Diretso yan, mga idol, walang putol. Yung isang mahaba niyan na 110 ang lapad. Oo, yung pala lapad yan Pag umorder ka. Pag umorder ka pala, tatanungin ka kung anong haba. Oo. Alam ba, kagaya nito. Ang laki kasi ng sukat nito, 650, yung pinakahaba niya. 650 meter. Yung lapad niya, nasa 450. Kaya yung bubong niya, pagka bibili ka pala nito at o-order ka, tatanungin yung haba. So kung anong haba ng bubong mo, kagaya niya, 650 ito, bali ang bubong nito nasa 7 meter. Oo, nasa 7 meter yung haba ng bubong. Larguhan niya, walang dugtungan. Pag ikinabit. Bibilib ka rin sa mga nagkakabit ng bubong na ganito, sandali lang, naka-screw. Oh, ang unang kakabit dyan, yung trusses, ayan yung mga trusses na yan Bakal yan, i-welding muna yan. Kaya sabi nga nila, kahit anong lakas ng bagyo, hindi to kayang liparin. Naka-welding At saka yung bubong niya, naka-tornilyo, naka-screw. Yan ang mga uso pala ngayon. Hindi na uso ngayon yung kahoy. Kasi ang kahoy nga naman, in the long run, aanayin. Walang ana yan, bakal yan Oh, di ba? Oh. Ayan yung pinaka-kusina namin. Yan, kabuwang yan. Ayun yung outdoor. Palabas.
Okay lang to, merong isang kwarto, merong isang salas, at may isang kusina. Di ba? Parang pwede na sa isang pamilya to eh. Pero kasi kami naman dito lang, pag magbabakasyon kami, bali yung yung anak kong may asawa, tsaka yung apo ko, tapos kaming dalawa na mag-asawa. Pero bira naman sila rito kasi nasa Maynila ang trabaho nila. Kung sakaling manganganak yung baboy at nandito kami, sasaglit lang din sila mga 2 araw siguro dahil may pasok. Kami may iwan dito. Pag nagbabakasyon kasi kami rito at manganganak yung baboy namin, pinakamababa mga 1 buwan. Oo. Lalo pag nanganak na. Kasi yung pag nanganak yung baboy, mga 1 buwan mahigit, na kailangan alagaan mo siya dahil delikado pagka naipit ng nanay. O, alagaan mo lang yan, every 1 hour, magpapadede yan. Minsan wala pang 1 hour. Tika kalahating oras lang. Pag gumibik yung baboy, obligadong padidihin mo. Dahil iiyak eh. Kaya sa gabi, napupuyat kami sa gabi rito sa pagpapadede ng baboy. Yun naman, sakripisyo lang, after 1 month, na malakas na yung mga biik, at pwede nang tumakbo-takbo, yun, i-dispose na yun, bibenta. O, pagka nanganak kasi ang baboy, automatic yan, may mga nag-aabang na buyer. O, yan. Kaya pagdating ng 1 month na pwede nang pakawalaan, yung buyer mo, kontakin mo na, para kunin na nila. Ganon. Tapos after 1 month, na maalis yung baboy, mga 3 buwan yata, o 2, pabulugan mo na siya ulit. Oo, bulog siya ulit, para bumuntis. Kagaya ngayon, bagong bulog to. Kaya hindi pa namin basta-basta maiwanan dahil pag bagong bulog, alagaan mo rin yan. O, kasi pag nagutuman yan, nalulusaw yung pinakasimilya niya. Kaya hindi pwede pabayaan pag nagbubuntis ang baboy. Tapos sa init, sobrang init. Kaya kailangan alaga ka rin. Ganon. Yan mga idol, kasi siyempre kung gusto mong karoon ka ng extra income, okay din naman. Kung meron kaming 2 inahin, tapos yung mga hipag ko, magkakasama sila rito eh, nung misis ko. O, sila magkakapatid. May mga alaga din sila. Yan lang, siyempre, pag yung amin ng mga anak, nakakaya naman na sila magsakripisyo. Kaya nagbabakasyon kami rito. Yan. Kaya ngayon, napilitan na kami magpagawa ng sarili naming bahay. Ayan nga, para meron kaming sariling tinutuluyan. Di ba? Tama. Paano mga idol ha? Salamat ng marami sa mikli sandali ng ating kwentuhan. Sinamahan nyo kami. Sinamahan nyo ako. At hanggang sa muli, bago tayo magpaalam, naway na sa mabuti kayong kalagayan, sa kayong panig ng ating bansa naroon, maging sa iba yung dagat, naway na sa mabuti kayong kalagayan. O, hanggang sa muli mga idol, ito po muli yung lingkod, si Boyet. Pansamantala nagpapaalam. Paalam!